Kiko Barzaga, kaugnay nga po doon sa mga post niya, ang sabi, ang dahilan ay tinuturing po itong disorderly behavior ng Kamara. Ano ho ba ang inyong masasabi? Siyempre na didismaya tayo, no. In the past several weeks nakasama natin si Congressman Kiko sa Manila at dito sa Mindanao sa pag-ikot niya, no. Congressman Kiko Barzaga ay isang matapang na lawmaker natin, ano. Siya po ay nag-observe lang at sinasabi niya yung kanyang naobserbahan na corruption sa government at yun, matapang siyang sinasabi yung kanyang nakikita. And yung ganyang ginawa ng Kongreso ay hindi makakabuti sa ating demokrasya. Kasi yung mga dissent, no, yung kasalungat sa administration na pananaw at yung mga expose na ginagawa niya ay parang they're threatening him, no, or threatening anyone na maging critical, no, sa ating gobyerno. And nasa demokrasya naman yan na kapag may mga as mentioned, we have the freedom of speech, no, and no one should stop us from doing it kasi hindi naman siya violent, hindi naman, wala naman siyang nilalabag na batas, no. Kung ethical lang pinag-uusapan, I'm sure marami pang mga ibang issues na mas dapat yun ang sinususpend nila. Opo. So paano po yung tinitingnan ito ngayon, Direktor? Magkakaroon ho ba ng chilling effect? Kumbaga, dahil kung ano yung ginagawa ni Congressman Kiko Barzaga, ay dapat hindi yun maging example sa iba pang mga kongresista. Kumbaga, ano bang tingin mo pagdating po dyan sa issue na yan? Well, historically, ang human, no, ang human nature, ang tao ay hindi takot, no. The more mo siyang pinagbabawalan, the more mo siyang sinusuppress, ay lalong lumalakas yan, no. Nalaman ko nga sa yung congressman namin sa Davao, si Congressman Sid Ungab, hindi lang niya naabutan yung botohan, pero siya mismo ay boboto din siya ng no, na hindi isuspend si Congressman Kiko Barzaga. So ang ibig sabihin, this will be a jumping board, no, parang mas mapapabilis yung interest ng mga tao, mas makikita ng taong bayan na may mali sa sistema natin ngayon. May mali sa mga taong nag-governs, no, na hirap mag-Tagalog. It's hard for everyone to just close their eyes, no, na klarong-klaro na, no, na bakit hindi nila i-focus doon sa issue na sinasabi ni Congressman Barzaga, doon sa corruption, doon sa expose ni former Congressman Saldico, no, yung issue about sa drug addiction ng presidente, no, yung insertions, bicameral insertions, and all other things, no. So parang ang lumalabas, no, nandoon ang sinusuppress nila ay yung mga simpleng mga topic, no. Parang they just try to divert the attention of the public, no, on small things. And in fact, doon sa mga na-meet ko, no, in the past several weeks, parang mas lalong tuloy-tuloy itong mga rally, no. Tuloy-tuloy itong mga protesta, hindi lang sa Luneta, hindi lang sa Liwasan ng Bonifacio or even sa EDSA Shrine or EDSA Monument, kung hindi mismo sa Kongreso, no. May mga supporters si Congressman Kiko, they will really go to the streets, go to sa labas ng Congress at magprotesta. So ibig sabihin, nag-backlash, no? It has a negative effect, chilling effect, not in their favor, not in the favor of the congressman that suspended him, but in the favor of Congressman Kiko. Kasi alam mo naman po natin na sa atin mga Pilipino, kung sino yung underdog, kung sino yung inaapi, mas doon po kumakampi yung taong bayan. Opo.
So sa tingin po ninyo, dapat magtutuloy-tuloy lang at huwag magpapapigil itong si Congressman Kiko Barzaga sa kanyang paglalabas ng kanyang mga saloobin laban sa gobyerno ito, lalo na kay Pangulong Bongbong Marcos Jr. Ang pagkakilala ko kay Kiko, matapang yan, ano, taga Cavite yan, no, Caviteño. And tupong katipunero yan. Yung lolo niya, isa sa mga magigiting na kasama ni Andres Bonifacio nung 1800s, no, yung panahon ng revolusyon. So, I think mas lalong tumatapang si Congressman Kiko sa nangyari. And tuloy-tuloy niya yan, no? And in fact, sinasabi din niya, he's not afraid. He's not afraid of any consequences sa ginagawa niya. Makulong siya, mapatay siya. Wala siyang kinakatakutan. And that's a very good sign of a young generation, no? A millennial na nagvo-voice out, no? Na hindi lang sa social media, and in fact, he really goes down sa communities na kinakausap yung mga taong bayan, kinakausap yung mga different groups, and talagang pinapakita niya na it's about time that we save our nation. Kasi kung yun naman din ang inisip natin, if we will not do anything now, our future generation will suffer. Yan yung laging sinasabi niya sa amin. Opo. At syempre, bilang isang Pilipino, bilang isang public servant din, at bilang isang Muslim, bilang isang peace advocate, nakikita po ninyo ang marami pong mga kongresista po natin, mas matindi pa yung ginagawa kumpara mo dito kay Congressman Kiko Barzaga. Sa tingin mo, kung sino bang dapat yung dapat na parusahan o isuspende? Ito bang nagpapahayag, naglalabas ng nagsaloobin laban sa gobyerno, o yung mga nababanggit, nasasangkot dito sa maanumalyang mga flood control projects o sa iba pang mga issue ng korupsyon, Direktor? Siyempre, no, doon tayo sa yun, mga nababanggit, no. Yun ang kailangang iimbestigahan, yun ang kailangan idaan sa review ng Ethics Committee ng Kongreso. Kasi klarong-klaro naman, ano, dapat yun yung bigyan ng accountability dahil sa mga accusations against them. Kung titingnan mo, parang ang lumalabas is napikon lang yung Kongreso, kaya nila sinuspend si Congressman Kiko Barzaga. And we're fortunate na merong mga kasama niya sa Kongreso na they stood up, no, and they voted no. And tulad ni Congressman Leviste, no, yung mga kasama niya, na sinabi nila yung kanilang saloobin na mali yung ginawa ng mga kasamahan nila. So, kung titingnan natin, hindi lang suspension actually noon sa mga nabanggit na kasali sa flood control projects, no? Yung mga ghost projects na yan, kung hindi, talagang idaan sila sa proper investigation and Committee on Ethics, no? So should look into it. Should find ways na yung mga ganong klaseng mga ginagawa ng mga kasamahan nila ay hindi na mauulit pa sa Kongreso. Opo. Sino bang mga nakikita po ninyo dyan sa Kongreso sa tingin mo na dapat ding isuspende, Direktor? Well, number one siguro yung mga congressmen na nag-file, no, kasi gusto ko din malaman kung sino ba yung nag-file. Hindi yata clear kung sino yung nag-file ng suspension kay Congressman Kiko. Pangalawa, yung mga congressmen na doon sa kanilang mga distrito ay may mga ghost projects, ano, na hindi maganda yung pagka-implement, no. I try not to mention names to, syempre baka mamaya magkaroon tayo ng problema online, but yung mga congressmen na klarong-klaro, no, yung mga kasamahan nung well, syempre si former speaker kasi nandiyan naman, no. Andiyan naman yung pangalan niya na iniimbestigahan na siya. And yung mga kapartido niya, yung mga kaalyado niya. Kasi yun naman din talaga yung mga tao na nakinabang, na gumawa ng plano at nag-execute ng plano para magawa nila yung corruption ng pera ng taong bayan.
Opo. Mismo din si Congressman, dating Congressman Zaldico, nababanggit niya si dating Speaker Martin Romualdez, itong si Sandro Marcos, at iba pang mga nababanggit po niya. Lalo na, tutok tayo dito sa may kamera. Sa tingin mo, ito ang mga nababanggit din, tulad na lamang mga sinasabi ng mga resource person mula sa DPWH, mga dating opisyal, at maging itong si Orly Gutesa. Itong mga testimonya nila at pag nabanggit ang mga pangalan ng mga kongresista o senador man, dapat aksyonan kaagad ito ng institusyon tulad ng Kamara. Definitely, yun yung tamang way. No? That's the ideal way na dapat gawin. Pero base doon sa numbers, no? Numbers ng Congress na bumoto ng yes to suspend si Congressman Kiko, ang ibig sabihin nun ay there are around 260 of them, no, who are in favor of or supporting the current administration, no. So makikita natin na ano ang parang impact nun sa atin. Well, marami, no. It gives us a lot of possible scenarios next year, no. Nandyan yung possible impeachment of Vice President, no? Refiling ng impeachment case against Inday Sara, Vice President Inday Sara. Nandyan yung mga, instead na si President BBM Jr. ang impeach natin, ay baka si VP na naman, no? Because they have the numbers. But the way I look at it, ang taong bayan kasi kumbaga the 2028 is very very near, no, very short yan. It's just a matter of time, and nakita naman natin yung mga taong sangkot doon sa Quadcom against the Vice President, no. Medyo nahirapan sila doon sa 2025 elections. So sa tingin ko patuloy itong mass movements, patuloy itong ginagawa ng mga iba't ibang grupo, no, against the corruption. Ang kailangan lang natin bantayan ngayon, kasi binanggit din ni Congressman Leviste ng Batangas na may mga insertions, no. So yung mga insertions na yan, ano ba ang ibig sabihin yan? Baka possible na naman na yan na naman yung gagamitin nila para bibilhin na naman yung mga boto sa Kongreso. So those things, those are the things that we have to guard, we have to talagang titingnan natin para hindi naman sila parang mga hari, no? Parang mga hari na they can do whatever they want, no? They have to all remember that public office is a public trust, and the mandate that they have is from the people, no? Taong bayan ang naglagay sa kanila sa Kongreso, and eventually kapag darating yung panahon, baka taong bayan din ang tatanggal sa kanila sa pwesto nila. Po. Kaya nga yun ang pulso ng bayan na direktor, ang sinasabi nila, mas nauna pang sinuspende yung congressman na wala namang ghost project o walang anomalya, hindi na sasangkot kumpara doon sa mga kongresista na nababanggit na talagang madalas o common na sinasabi ng mga resource person. Sila pa ang hindi pa nasuspende. Ito pang naunang kongresista na siyang may prinsipyo daw at tumatayo laban po sa korupsyon. Totoo po yun. Tsaka isa pa, may nakikita ho ba kayong impluensya mula sa Malacanang naman? Dahil nga, kung magbabasihan natin yung mga post ni Congressman Kiko Barzaga, abay puro patama laban kay Pangulong Bongbong Marcos Jr. Sa tingin mo, na-impluensyahan ba? May basbas ba mula sa taas, sa palasyo, sa pagkakasuspindi nitong kongresista? Definitely yes, no? Kasi alam naman natin na simula't-simula pa, every budget hearing, ganyan, yung cycle ng governance natin, laging meron niyang command, no, from the executive branch, no. Although sinasabi natin na may separation ng powers, pero hindi. Parang sa atin, parang nagma-merge yung executive and legislative, no. And then
Yun na nga, alam naman din natin na si Speaker D, no, ay sino ba ang naglagay sa kanya dyan, no? So, balita natin based sa mga information na nakuha natin is no other than the deputy majority, the majority floor leader na si Sandro Marcos, ng Congressman Marcos. So, ano ibig sabihin nun, no? So, kung you connect the dots, Sandro Marcos is anak ni Presidente Bongbong Marcos Jr., no? So I think even a grade 5 student siguro maoobserbahan niya yan eh. It doesn't make you a genius to understand what is happening in our country and to know that what's happening in Congress is definitely may basbas sa Malacanang. Opo. At hindi kayo naninibago nitong mga nangyayari ngayon na kung sino man yung critical sa gobyerno, sa administrasyon, ay kung hindi tinatanggal, ay kinakasuhan o pinapatulong. Siyempre, naninibago tayo kasi sa panahon naman ng dating Pangulo, si Rodrigo Roa Duterte, no, ay hindi ganyan. Tinotolerate po natin yan. No? At the level of tolerance ni President Duterte ay medyo malalim, no? Not unless yung mga iba na may talagang kaso, no, yung tulad sa nangyari kay former Senator Laila De Lima, no, talaga namang hindi lang dahil doon sa she was critical against the Duterte administration, but there was a case filed against her. So yung iba sa panahon ni Duterte, yung kaliwa nga talagang grabe yung atake nila, yung ibang sa mga pinklawan, no? Talagang inaatake nila si presidente, pero hindi natin pinapansin kasi parang we treated that, and even the president treated that as a normal voicing out, no, in a democratic environment. So naninibago talaga kami. Opo. Ang grupo po ninyo, kabilang po doon sa mga sumama sa rally noong November 30 at sa mga nakalipas pa na mga rallies, protesta, Director. Ang PCIJ, o itong Philippine Center for Investigative Journalism, may inilabas na ulat na itong si First District Representative Sandro Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez tinawag na mga pork barrel kings. Ano ho ba ang masasabi po ninyo? Well, talaga namang klaro yun, ano. Nakikita naman natin sa how they handled the budget, no, in 2025, even the previous one, 2024. So, yung grupo namin, nagsimula kami as Maisog, no, hakbang ng Maisog, nung January. So, yung expose ni Congressman Sid Ungab, yun yung naging parang driving force for us to expose the anomalies ng Kongreso, no? Yung ginagawa ni former Speaker Romualdez and ni Congressman Sandro Marcos, no? And all the rest, no? Yung mga kasamahan nila sa partido nila. And lumaki yung grupo natin, nagkaroon tayo ng Save the Philippines Coalition, no? It's a broader network, no, ng labor, OFW, from the BARM, no? So the business sector. So medyo yung coalition ngayon talagang lumaki siya, and yun yung klarong panawagan, no? Na dahil nalaman natin yung problema at alam natin kung sino ang responsible, no? So yun yung klarong titirahin mo at you call for the president to resign because of these anomalies, no? And remember nung ni-raise ni President Duterte yung issue about sa insertion, ang sabi nung presidente, binasa daw niya yung 4,000 pages, no, more or less, na GAA, no, na General Appropriations Act, no, yung batas ng gumawa ng budget natin, at pinirmahan niya. So anong ibig sabihin nun? Di ba? So right from the start, he was aware of ano yung muka at ano yung nandoon sa budget na yon. So, kaya nagugulat tayo, bakit parang ngayon, hugas kamay, no? Si Saldico, meron siyang clear na mga exposés, no? Sinulatan pa niya si
si President Bongbong Marcos Jr., no? Yung si Gutesa, no, yung isang Marine soldier, no, na siya yung parang bagman. So klaro yung narrative, no, how these things work, saan hinatid, and this expose led to the uh, termination ng work ni former Executive Secretary Bersamin, no? Isang former Chief Justice ng ating bansa, no? Na naging Executive Secretary, and ngayon talagang yung credibility niya, yung reputation niya is at stake, no? Talagang um, I think may kasong ipa-file sa kanya eventually. And then yung kay Secretary Pangandaman ng DBM, no? So command responsibility parati yan, eh. Yan yung nakikita natin situation ngayon. Now, imposible na yung mga subordinates mo, no, gagawa ng mga bagay na hindi alam ng principal nila, no? Hindi alam ng presidente or walang basbas ng presidente.